akin sa Facebook at saka sa YouTube. Merong nagtanong sa akin bakit daw yung victims ni Kibuloy are as young as 11 years old. Saan daw yung mga magulang noon? Diba? It's a good question. Kung ganito po kasi yun, sa kingdom po ni Kibuloy, sa kingdom ang tawag ko dyan kasi doom yun yan. Sa kingdom po ni Kibuloy, meron pong every year merong youth camp, meron silang mga event, diba? Meron din silang adult camp at meron din silang children's camp na ginagawa. So, yan pong children's camp po, dyan po sila nagpapadala po yung iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ng mga delegates nila. Katulad ng youth camp, iba nagpapadala yung mga delegates nila from Ukraine, from Russia, from the US, from Canada to the Philippines para umattend po ng mga camp na yan. O ganun din sa children's camp. Yung mga yung mga magulang, mga parents ng mga bata, sila po ay nagtitiwala sa mga coordinator tsaka kay Kibuloy kasi nga son of God nga siya, holy daw, hindi kayang gumawa ng karumal-dumal, kaya yun naniwala. So pinagkatiwala yung mga anak nila, pinadala sa tawag nito sa Davao para umattend ng children's camp. Pagdating po doon sa Davao, habang nagka-camping po yung mga bata, iniispata na po ng mga coordinators at saka ni Kibuloy yun kung alin yung mga bata na gusto nilang ipaiwan sa compound. Tapos ino-ofera na po nila yung mga bata at saka yung mga magulang na sila na yung magpapaaral ng mga bata, sponsor daw po sa sa kingdom. Kasi meron na po silang paaralan, yung JMC. Doon daw po nila papaaralin yung mga bata. Tapos habang pinapaaral po nila yung yung mga bata doon sa JMC, totoo naman pinapaaral nila, pero kumukolekta po sila ng mga ng mga benefits ng pera po sa government natin. Kiniklaim po nila yan kasi 'di ba merong laws dyan sa Pilipinas na kapag yung estudyante ay grade 12 below, meron po silang natatanggap from the government. So the more bata po na inisponsoran po nila, ay the more money they get from the government. But at the same time po, yung mga bata na yon ay subjective po sila sa abuse. So bawal po silang makipag-usap sa opposite sex, bawal po silang mamuhay as a normal children. Ganun po ang sitwasyon doon. At pagka yung bata po ay puti, galing Russia o Ukraine, o kaya may halong puti, o kahit yung yung mga purebred Filipino na maganda, kasi marami namang mga Filipino, purebred na Filipino na magaganda, di ba? Iniispatan na po yun. Nilalagay po yun sa isang room sila. Tapos kasama po nila yung yung mga pastoral. Sila po yung tinatawag na tawag nito yung mga scholar daw ang tawag sa kanila. Tapos iniispata na po yan kapag malapit na po yung menstruation ng pagka malapit na po yung menstruation, minomonitor na po yan ng yung mga natitrain sa kanila. Iniispata na yan. Tapos pagka nagkaroon na ng unang menstruation, meron ng schedule yan kung kailan yan maging
pastor duty, isasalang sa pastor duty. Yung iba po doon ng mga bata, ito po ay base sa ano ha, sa interview ko sa kanila ha, sa mga natulungan ko na in-interview ko. Kapag ka ano po, kasi bata, wala naman yan sa pag-iisip nila. Imagine 11 years old, 12 years old, wala yan sa pag-iisip nila, kasi at the same time they trusted Kibuloy, kaya nga merong training na kailangan maging malapit na muna sila kay Kibuloy para hindi po sila yung walang gap pa, walang tawag nito, hindi majahi kung sa Bisaya pa, really feeling of jahi gani. So kasi use na yung bata na magiging malapit kay Kibuloy. Ang ginagawa po nila, yung meron pong isang pastoral na yung inner of the innermost na nasa loob na ng kwarto ni Kibuloy. Tapos piniprepare na yun. Habang yung yung isang bata na isasalang na, pinapaligo na po nila yon. Binibigyan ng certain shampoo tsaka conditioner na gusto ni Kibuloy yung amoy. Tapos kung ano yung isusuot niya na pajama. Tapos pinapapunta na po yun, bago pinapablower, pagkatapos maligo, pinapablower muna yung buhok. Tsaka gamit ng tawag nito, ng Victoria's Secret na kulon, pambabae. Pagkatapos nun, pinapapunta na po siya doon sa sa room ni Kibuloy, at siya po ay sasalubungin ng inner of the innermost. Yung mga bugaw ba, sinasalubong na sila ng mga bugaw. Tapos sinasabihan na, ini-instructionan kung anong gagawin doon sa loob, at kailangan ini-instruction din na kailangan sumunod sila, ayaw silang lumaban. Yung bata, di ba, hindi naman alam kung anong gagawin doon sa loob. Sinasabihan po na handa ka na bang ialay mo ang sarili mo para sa ama, sa pamamagitan ng anak. Hindi naman alam ng bata kung anong ibig sabihin nun. Tapos yun, pinapaano doon sa sa higaan, pinapahiga. Tapos pag nandoon na yung bata, kung saan na nakarating yung kamay ni Kibuloy sa parte ng katawan ng bata. Syempre ikaw bata, tatayo ka, tatakbo ka. Pag tumakbo ka, kalaban ka na ng lahat ng mga pastoral, either innermost or inner circle. Wala nang kakausap sa'yo. Hindi ka nakausapin ng ilang buwan, ilang taon, hanggang mag-change yung yung mind mo. Nasa susunod na isalang ka, hindi ka natatakbo. Kasi yung rape daw, pagka ginalaw ka ni Kibuloy, is privilege yan. Privilege mo daw yan na ma-rape ka ni Kibuloy. Kasi anak yan anak daw yan ni Satanas pala. Kaya ganon. Privilege ba yan? Ni-rape ka na, privilege pa, mga gago. Ay, nako, Diyos ko. Talagang ako pagka naisip ko yan. Kasi nung time ko na na bago bumili yan si Kibuloy ng kanyang eroplano, magkasama po kami noon mag-decide. Kasama ko po yung aking anak na babae. 2 years old pa lang yun kasi yung husband ko nga, pilot. Yung ex-husband ko, pilot siya. Nagpatulong si Kibuloy na i-check yung eroplano na bibilhin sana niya. Sinama kami, nag-fly kami from LA to Las Vegas. Tapos magkatabi kami ni Kibuloy that time. So nag-joke ako, sabi ko, sir, pwede bang akong mag-apply ng flight stewards mo, kasi meron ka namang eroplano, kung bibilhin mo to, pwede ba akong mag-apply, sir, ng flight stewards? Sabi pa naman sa akin, hindi ka na pwede kasi may asawa ka na. Pero gusto kong ialay mo sa akin yung anak mo. Yan si
Jaylin. 2 years old pa yung anak ko. Hindi ko naman inisip kung ano ibig sabihin nun. Kasi wala nga talaga akong alam na may mga ganong nangyayari sa loob. Eh, sinagot ko siya. Sabi ko, sir, sige po, pag-isipan ko po. Kasi sabi niya, alam mo, Arlene, yung tinalikuran mo yung commitment mo sa Panginoon. Kailangan mong iala yung anak mo sa akin. Parang kapalit ko raw. Babae yung anak ko, 2 years old. Hindi ko naman inisip, kaya ganun yung response ko sa kanya. Sabi ko, pag-isipan ko po, sir. Tapos nung sinabi ko yun na, lagi nang nilalagay sa isip ko na kung ayaw sumama ng asawa ko sa Davao, kasi nga gusto niya na mag full time kami, kahit ilang anak pa daw ang meron ako, kaya niyang paaralin, kaya niyang suportahan, kasi gusto niya ibibigay sa kanya. Balik ko nga. O yun, kaya sabi niya kung hindi daw papayag yung asawa ko, iwalayan ko kasi susunod naman daw yun. O yan po ang yan po ang sinabi niya sa akin. Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko po ang abbreviation ng KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Gusto ko lang sagutin yung tanong sa akin sa Facebook at saka sa YouTube. Merong nagtanong sa akin bakit daw yung victims ni Kibuloy are as young as 11 years old. Saan daw yung mga magulang noon? Diba? It's a good question. Kung ganito po kasi yun, sa kingdom po ni Kibuloy, sa kingdom ang tawag ko dyan kasi doom yun eh. Sa kingdom po ni Kibuloy, meron pong every year merong youth camp, meron silang mga event, diba? Meron din silang adult camp at meron din silang children's camp na ginagawa. So, yan pong children's camp po, dyan po sila nagpapadala po yung iba't ibang lugar, iba't ibang bansa ng mga delegates nila. Katulad ng youth camp, iba nagpapadala yung mga delegates nila from Ukraine, from Russia, from the US, from Canada to the Philippines para umattend po ng mga camp na yan. O ganun din sa children's camp. Yung mga magulang, yung mga parents ng mga bata, sila po ay nagtitiwala sa mga coordinator tsaka kay Kibuloy kasi nga son of God nga siya, holy daw, hindi kayang gumawa ng karumal-dumal, kaya yun naniwala. So pinagkatiwala yung mga anak nila, pinadala sa tawag nito sa Davao para umattend ng children's camp. Pagdating po doon sa Davao, habang nagka-camping po yung mga bata, iniispatan na po ng mga coordinators at saka ni Kibuloy yun kung alin yung mga bata na gusto nilang ipaiwan sa compound. Tapos ino-offera na po nila yung mga bata at saka yung mga magulang na sila na yung magpapaaral ng mga bata, sponsor daw po sa kingdom. Kasi meron na po silang paaralan, yung JMC. Doon daw po nila papaaralin yung mga bata. Tapos habang pinapaaral po nila yung mga bata doon sa JMC, totoo naman pinapaaral nila. Pero kumukolekta po sila ng mga benefits ng pera po sa government natin. Kiniklaim po nila yan. Kasi 'di ba? Merong laws dyan sa Pilipinas na
estudyante ay grade 12 below, meron po silang natatanggap from the government. So the more bata po na inisponsoran po no nila, ay the more money they get from the government. But at the same time po, yung mga bata na yon ay subjective po sila sa abuse. So bawal po silang makipag-usap sa opposite sex, bawal po silang mamuhay as a normal children. O, ganun po ang sitwasyon doon. At pagka yung bata po ay puti, galing Russia o Ukraine, o kaya may halong puti, o kahit yung yung mga purebred Filipino na maganda, kasi marami namang mga Filipino, purebred na Filipino na magaganda, di ba? Inispatan na po yun. Nilalagay po yun sa isang room sila. Tapos kasama po nila yung yung mga pastoral. Sila po yung tinatawag na tawag nito yung mga scholar daw ang tawag sa kanila. Tapos iniispatan na po yan kapag malapit na po yung menstruation ng pagka malapit na po yung menstruation, minomonitor na po yan ng yung mga nag-train sa kanila. Iniispatan na yan. Tapos pagka nagkaroon na ng unang menstruation, meron ng schedule yan kung kailan yan maging pastor duty, isasalang sa pastor duty. Yung iba po doon ng mga bata, ito po ay base sa sa interview ko sa kanila sa mga natulungan ko na in-interview ko. Kapag po, kasi bata, wala naman yan sa pag-iisip nila. Imagine 11 years old, 12 years old, wala yan sa pag-iisip nila, kasi at the same time they trusted Kibuloy, kaya nga merong training na kailangan maging malapit na muna sila kay Kibuloy para hindi po sila yung walang gap pa, walang tawag nito, hindi majahi kung sa Bisaya pa, really mo feeling of jahi gani. So kasi use na yung bata na magiging malapit kay Kibuloy. Ang ginagawa po nila, yung meron pong isang pastoral na yung inner of the innermost na nasa loob na ng kwarto ni Kibuloy. Tapos piniprepare na yun. Habang yung yung isang bata na isasalang na, pinapaligo na po nila yon. Binibigyan ng certain shampoo tsaka conditioner na gusto ni Kibuloy yung amoy. Tapos kung yung isusuot niya na pajama. Tapos pinapapunta na po yun, bago pinapablower, pagkatapos maligo, pinapablower na yung buhok. Tsaka gamit ng tawag nito, ng Victoria's Secret na tulong pang babae. Pagkatapos nun, pinapapunta na po siya kung sa sa room ni Kibuloy, at siya po ay sasalubungin ng inner of the innermost. Yung mga bugaw ba, sinasalubong na sila ng mga bugaw. Tapos sinasabihan na, ini-instructionan kung anong gagawin doon sa loob, at kailangan in-instruction din na kailangan sumunod sila, ayaw silang lumaban. Yung bata, di ba, hindi naman alam kung anong gagawin doon sa loob. Sinasabihan po na handa ka na bang ialay mo ang sarili mo para sa ama sa pamamagitan ng anak. Hindi naman alam ng bata kung anong ibig sabihin nun. Tapos yun, pinapaano doon sa sa higaan, pinapahiga. Tapos pag nandoon na yung bata, kung saan na nakarating yung kamay ni Kibuloy sa parte ng katawan ng bata. Siyempre ikaw bata, tatayo ka, tatakbo ka. Pag tumakbo ka, kalaban ka na ng lahat ng mga pastoral, either inner of innermost
or inner circle. Wala nang kakausap sa'yo. Hindi ka nakausapin ng ilang buwan, ilang taon hanggang mag-change yung ano mo, yung mind mo. Nasa susunod na isalang ka, hindi ka natatakot. Kasi yung rape daw, pagka ginalaw ka ni Kibuloy is privilege yan. Oh, privilege mo daw yan na ma-rape ka ni Kibuloy. Kasi anak yan eh. Anak daw yan ni Satanas pala. Oh, kaya ganon. Privilege ba yan? Ni-rape ka na, privilege pa, mga gago. Ay, ako, oh, Diyos ko. Talaga nga, ako, pagka naisip ko yan. Kasi nung time ko na na bago bumili yan si Kibuloy ng kanyang eroplano, magkasama po kami noon mag-decide. Kasama ko po yung aking anak na babae. 2 years old pa lang yun. O, kasi yung husband ko nga, pilot. Yung ex-husband ko, pilot siya. Eh, nagpatulong si Kibuloy na i-check yung eroplano na bibilhin sana. Eh, sinama kami, nag-fly kami from LA to Las Vegas. O, tapos, magkatabi kami ni Kibuloy that time. So, nag-joke ako. Sabi ko, sir, pwede bang ako mag-apply ng flight stewards mo? Kasi, meron ka namang aeroplano. Kung bibilhin mo ko, pwede ba ako mag-apply, sir, ng flight stewards? Eh, sabi pa naman sa akin, hindi ka na pwede kasi may asawa ka na. Pero, gusto kong ialay mo sa akin yung anak mo. Yan si Jaylin. 2 years old pa yung anak ko. Hindi ko naman inisip kung ano ibig sabihin mo. Kasi wala nga talaga akong alam na may mga ganong nangyayari sa loob. Eh, sinagot ko siya. Sabi ko, sir, sige po, pag-isipan ko po. Kasi sabi niya, alam mo, Arlene, yung tinalikuran mo yung commitment mo sa Panginoon. Kailangan mong ialay yung anak mo sa akin. Parang kapalit ko raw. Babae yung anak ko, 2 years old. Hindi ko naman inisip, kaya ganun yung response ko sa kanya. Sabi ko, pag-isipan ko po, sir. Oh. Tapos nung sinabi ko yun na, lagi nang nilalagay sa isip ko na kung ayaw sumama ng asawa ko sa Davao, kasi nga gusto niya na mag-full time kami. Kahit ilang anak pa daw ang meron ako, kaya niyang paaralin. Kaya niyang suportahan. Kasi gusto niya ibibigay sa kanya. Balik ko nga. O yun. Kaya sabi niya kung hindi daw papayag yung asawa ko